ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga motor share na ka-purpose na naging para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Matiktaan ang nila freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marapatan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Again, welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Ada katakaroon sa Webes, Oktubre 30, 2025. Ada nila ang ikalima kag katapusan ng Webes karon nga bulan sa Oktubre 2025. Sa kinandaan mabagyan, tugtog alas 9:55 sa buong aga. Ako ang inyong alaga, JP Herbas. Sa itong mga sukitang palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subuman sa itong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid ka aga sa inyong tanan. Kinatamya-tamaan sa isang kamayad-ayad nga aga ang tarahan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagukod sa itong sining pagpakalagad online. Ang programa Balita, Issue, kay Banpa mabata live sa 585 kHz sa linsuan sa inyong maradyo. Simuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Abiyan sa aton nga pagpakalagad subong iya nga aga, lakib sa aton sining pag-aistoryahan ang panugyan sa Department of Science and Technology agot sa kahandaan naton sa lino. And speaking of lino, subong nila mga aga gintayog sa magnitude 1.6 galino ang banwasang Dumangas. Sa dig sa bulletin nga ginpagawa sa DOST PHIVOLCS. Ang ining pagtayog mga biyan may lokasyon nga 10.80 degrees north, 122.83 degree east. Ini ang may kadulumon nga 33 kilometros. Tectonic ang origin. Wala siyang expected damage. Wala man siyang expected nga aftershocks. Again, magnitude 1.6 kalino. Si Secretary Renato Siludong Jr. ang magpadulong dari sa syudad sa Iloilo sining karon.
Hingkuha naton ang kahigayon nga mga pamangkot siya tungkol sa ining ginakabalakan nga paghulag sa Negros Trench. Sandig man sa mga report mga biyan, posible nga makadala sa peligro sa aton nga mga kauturan diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Ang parugyan karon sa T-box mga biyan sa aton sining publiko. Kasi seryosohon ang mga earthquake drill, mga tsunami drill, ang napatuman sa aton sining gobyerno in partnership sa mga lokal na panguluhan, mga bulutuan, mga malls, sa handong nga mahatagan sa nakaigo nga ihibalo ang tanan bilang pagpanghanda sa kalamidad. Ngayon din natin mapaktan kung saan ugid bagalunta. So mamatian mga biyan ang manging mensahe ni Secretary Renato Solidum Jr. agot sa sining Negros Trench. Kagano bala mga dapat obrahon kagang iya nga pangabay sa tanan naton nga kauturan. Samtang just to inform everyone that was nga daw wala sa opisina ang mga wala sa trabaho mga opisina sa gobyerno. In fact, pila ka mga opisina until today lamang half day ang ila siniyang opisina. Pero was all government officers except of course sa mga nagadulong sa mga essential services nakaisang Radyo Pilipinas Iloilo may opisina iya. At the rest so good na siyang long weekend. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita mga biyan, mag-check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo na ito mga biyan sa Pag-asa Iloilo ang bangina panyempo. Subong adlaw sang Webes. Balikan lang natin mga biyan sa di lamang madugay ang aton siling koneksyon sa Pag-asa. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:14 na sa aga. Hindi na pagpanugayon pa mga biyan ang ining pagbabati siyang mensahe ni Secretary Renato Solidum Jr. agot sa Negros Trench. So makuturan naton nga pabangkot kung ano bala ang ining Negros Trench kag kung ano ang dapat obrahon. Yari pamatian naton ang tingog ni Secretary Renato Solidum Jr. ang tiglikom sa Department of Science and Technology sa interview sa local media. Tungkol po ito, sir, sa earthquake. Kasi yung Pilipino, sinasabi nila na in case na mag-move yung Negros Trench, if in case may tsunami, aabot sa Iloilo or other parts of Iloilo. How true po yun, sir? Well, for every region, province, or town, we need to prepare for earthquakes by using earthquake scenarios. So, for Western Visayas, especially the Panay Island, there are two major earthquake generators. May mga maliliit. One is the Negros Trench. A trench is what we call an earthquake generator where a block of the sea would dive beneath and push down below an island. And sometimes when this action would happen, once there's a large earthquake, sometimes it pushes up the block of rock above it, and that causes tsunami. So the Negros Trench has
has moved in the past and generated tsunami in Southern Negros and even Iloilo City of about 2 meters. Maliit lang yun. But still, people should be prepared in case. The other one is the West Panay Fault. The West Panay Fault is a very large structure. It demarcates the Majas mountain range and the plains of Panay in Iloilo, Aklan, and parts of Capiz, right? So these two major earthquake generators are the two scenarios that we need to prepare for. So, pag on-land yung earthquake, we need to prepare for the various hazards. All earthquakes are produced when faults move by rupturing the rocks below. For very large earthquakes, the rupture below the ground can reach the surface, and the hazard is called a ground rupture or surface faulting. To avoid the hazard of rupturing, any house directly on top of it can also be ruptured. So there must be a buffer zone of at least 5 meters on both sides to avoid the ground rupture. But most of the towns here in Panay are not on the fault. And besides, it's only 5 meters on both sides of the fault that are considered dangerous for faulting. The major hazard for earthquake is the shaking. Okay? So if, for example, we talk about how strong the shaking will be, it will depend on the magnitude, the depth of the earthquake, the distance from the epicenter. But typically, we advise governments to prepare for an intensity 8 shaking. Intensity 8 shaking is when you cannot stand anymore. Intensity 8 shaking happened during the Lady Kaikai earthquake in 1948, right? Ang epicenter nun south of Aniniie. No? So, what happens? Buildings that are very old or have been weakened or non-engineered. What are non-engineered buildings or houses? Those that were constructed without the benefit of approval or supervision of a civil engineer or architect, are most likely to be affected severely by an earthquake. But if the buildings have followed the building code, even at intensity 8, the house or building is not expected to collapse. But how do you follow the code? The design, the materials should be standard, and the workmanship will be very good, pulidong pagagawa. And so, although earthquakes happen, the major cause of death will be the collapses of houses and buildings due to shaking. Now, as the ground is shaking, landslides can also happen. So another way of having people killed is when there will be landslides and they get hit by big boulders or buried by land. Grounds that are soft can liquefy, so it can either subside or tilt yung mga bahay. So liquefaction-prone areas are those that are floodplains. So the big part of Iloilo and other parts of Panay are floodplains, so liquefaction-prone. Now, if the earth and fire during and after the earthquake, yun mga others. If the trends would move, then the hazards are ground shaking, liquefaction, landslide, possible fire, and possible tsunami. So in these two scenarios, on-land earthquake and offshore earthquake, nasa dagat, we have to prepare for different scenarios. So our preparedness would be somewhat different. So coastal towns should prepare for tsunami. Further away from the coast, hindi na. The other normal earthquake hazards na lang. So, nandyan yung possibility. Kaya yung sagot sa tanong niyo, yes, there is a possibility. It has happened in the past. Sir, how true naman na if the Negros Trench would generate an 8.2 magnitude earthquake, it could send an at least 3-floor tsunami in Iloilo City? We have to check. I have to check the map. Check lang natin. They're saying na parang hindi naman daw posible because we have the Guimaras who would because of that? down the tsunami coming from the trench.
No, a tsunami is a movement of seawater. And so as long as there is water that it can run through, makakapunta siya doon. So the presence of the Guimaras Strait does not prevent the tsunami not entering the Guimaras. Actually, dadaanan siya. Tubig lang yan eh. It is the energy that moves. So it pushes the water towards the shoreline. So, nangyari na yung tsunami in the past, in the 1948. So I'm not sure if it's 3 floor. I have to check. Mukhang hindi naman ganun. But 1 to 2 meter tsunami wave is dangerous to human life. Even a half-meter tsunami is dangerous. Anong height mo? Kunyari, anong height mo? 5'5". Pag nakahiga ka, anong height mo? So, ibig sabihin, pag natumba ka sa force ng tsunami, kahit half a meter lang tubig lunod ka na, pwede kang mamatay. So, a tsunami as a force, you can tumble down, no? So that's why even 1 to 2 meter tsunami, people need to evacuate further upland. Sir, reaction naman on when we report that things like this, there's a public would say na we are inflicting fear from people or Okay. science. Any reaction on that? These are not prediction but scenarios. A prediction is you tell the time, when, exactly, and the magnitude and what will happen. This is an earthquake scenario. Scenarios are prepared so that people are made aware of the possibilities. But the scenario should be based on what can happen. The magnitude, the depth, the location of the earthquake, whether offshore or on land. So these should not be taken as information that you should fear, but information that you should consider to prepare. Why? Because if you don't have those scenarios, you will be caught unaware, you're not ready. So huwag po silang matakot, binibigyan lang ng information ng ating mga kababayan yung mga posibilidad na pwedeng mangyari sometime, o pwedeng wala ka na, hindi pa nangyayari. But the best option for us to do is to prepare. Because these are science-informed scenarios. Hindi naman yun nagawa-gawa lang ng kwento. Ito yung may basihan. Kailangan po ba natin ng maraming equipments like intensity meters at saka yung nagme-measure ng magnitude dito sa may Panay Island? Okay, we have enough seismograph to tell you the magnitude of the earthquake. And what we're trying to do now at DOST Box is even if we put more instruments, large earthquakes will be easier monitored, no? Faster. But we have enough instruments for magnitude determination. So we have instruments here in Iloilo, sa Dueñas ba yan? We have instruments in Dueñas, Anman, in Guimaras, in Rojas Isman, in Calibo, in ano na pala Ibuhay, and in San Jose. So, well, ang intensity meter is needed by the locality and even buildings. And this would guide people on how strong the shaking is so that they can respond if they need to evacuate out of the building. However, you don't need to have an instrument. Hindi na lahat ng tao kunwari. You need to know how strong the earthquake is, and meron kaming earthquake intensity scale. So pag dumaan ang isang malaking truck, I'm not sure if you have felt the passage of the big truck, that's intensity 4. Pag hindi ka makatayo, intensity 8. That's really a dangerous shaking. So by studying the effect of the earthquake, you can actually tell me the intensity of shaking even if there is no instrument. But the instrument is better just to make sure na maipadala yan sa isang command center na malaman nila sa isang lugar intensity 4 lang. So pag intensity 4, walang damage dyan. So instead of
sending rescuer, doon ka sa intensity 6 or greater, lalo na sa intensity 8. Okay? But if there are instruments and the building owner can afford, yes. In fact, all buildings more than 4 stories are supposed to have an earthquake recording instrument. How about the monitoring stations dito sa Iloilo? Kapag yan mga biyan, ang kabahin sa Nimbayag ni Secretary Renat Jr. ang tignikom sa Department of Science and Technology abot sa sining ginakabalakan garon nga pagtayog sa Negros Trench nga kun madayon mga biyan posible nga magdalaman sa mga peligro sa pinaka-area sa Panay. Kung ginaathag sa aton sining tignikom sa DOST that these are not predictions but scenarios mga biyan nga luyag niya nga preparahan na sa aton sining mga kauturan. Ang posibilidad sa pagluntad sa tsunami, ang pagluntad sa makusog na pagtayo, these are possible na mga scenarios mga biyan. Bilang pangaman, kinahanglan nga alerto kay mangin mabinantayon ang aton sining nga mga kauturan. Atagban sa aton sining tignikom. Kaya ini nga mga scenarios are not meant to cause fear. Hindi niya para pahugon o kung magdala sa pagkahangawa sa publiko. Kundi para hatagan ang tanan sa oportunidad na mangin preparado. So sa ating likom, ang Negros Trench naghulag na sadto. Nag-generate man ini sa tsunami sa Southern Negros and even in Iloilo City of about 2 meters. On the other hand, mga bayan, ang West Panay po, nag-generate man sadto nga 1948 sa magnitude 8.2 earthquake. Kaya kinahanglan nga maging preparado gid ang aton sining mga komunidad. Siyempre, lakip sa mga preparasyon mga biyan, ang seryoso naton na pagpatibay sa mga earthquake drill and tsunami drill. Panunuban sa nagligad nga simana, pwede ko sa mga biyan. Ang aton sining OCD ang naghiwat sa duha kadlaw nga simultaneous earthquake drill not only in Iloilo but in the entire Western Visayas para matagan sa kaigo nga ideya ang aton sining mga kauturan kung ano bala ang dapat ubrahon sa tiyon nga magluntad ang 8.2 magnitude nga lino kag sa tiyon nga may ara sa tsunami. Kag ini nangin madinalagon bangod man sa pagpakigbahin sa mga komunidad naging top to join the simultaneous earthquake and tsunami drill. And we look forward mga biyan ha, kaya hindi mag-untat na rin ang atong sining pagpanghanda. We appreciate the effort sa mga bulutuan, sa mga malls, kaya nagahiwat gid from time to time sa earthquake drill. Just to remind everyone, especially sa atong sining mga estudyante, sa atong sining nga mga mall goers, and even sa mga opisina sa gobyerno ka mga private establishment nagahiwat sa sining earthquake drill iti ang atong sining nga pagluntad sa lino pagluntad sa tsunami hindi nila kung mapredict kung saan way sang may nakahibalos nga sa September 30 ang Cebu mga biyan at tayugon sa makusog galinog. At the same time ang October 10 kapag tayog sa bahin sa Davao ako wala man na-predict. So dapat amo man ang aton sining mindset mga biyan. Since we don't know kung saan magluntad ang ining mga tsunami, ang ining makusog na pagtayo. The best way to prepare ourselves now. Mag-upload kita sa mga earthquake drill kung wala man sa oportunidad na magka-upload sa earthquake drill. Mag-search sa mga YouTube videos o mga available na videos sa social media, magbasa sa mga libro tuhoy sa pagpangaman sa mga earthquake scenario.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga. Sa sini naman nga oras mga biyan, magakuha kita sa update gikan sa aton nga kaupdanan sa RP News Team. Congratulations sa aton sini Ana University President sang ISAT-U na si Dr. Raul Muyong gin-appoint bilang bago nga Regional Director sang CHED Western Visayas. Ang detalye sa balita sa report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang bagong Regional Director sa Commission on Higher Education o CHED 6, si Anay Iloilo Science and Technology University o ISAT-U President, Dr. Raul Muyong. Pagkatalusan nods no ni Dr. Muyong bilang CHED 6 Regional Director, si Dr. Raul Alvarez Jr. Madumduman nga antes appoint no bilang Director 4 sang CHED sang 2023, si Dr. Muyong nagpangalagad pa ini siya bilang University President sang ISAT-U. Ang madamo lods no nga mga universidad diri sa aton sa Western Visayas o halos tanan nagpabutyag lods no sang ila pangindulahan sa aton bag-o nga Regional Director. Ang ini notes no nga appointment ni Dr. Muyong gimpagwa ini no pinaagi sa CHED Special Order number 125 Series of 2025 agin permahan ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupi sang October 28. Kag ang aton notes no nga outgoing nga CHED Region 6 Regional Director nga si Dr. Alvarez ang magapungko naman bilang CHED Regional Director sang Negros Island Region Lods. Ayun. So Lods, ang aton sining bag-o nga Regional Director when ginalauman formally would assume the position Lods sang Regional Director sa CHED Western Visayas. Yes, sa nagdiri Lods no, sa nakuha natin ng information, mag-assume ini sila sa ilang post beginning November 17, 2025 Lods. So ano na? Next month. Next month na. Malapit na lang. November 17, that would be a Monday kung hindi ko magkala Lods, no? Third Monday sang aton siniiyang bulan sang Nobyembre. Yes, and this Lods, ang assignment no bilang RD ni Dr. Muyong, nag-survey ini siya Lods no or nag-serve ini siya bilang head sang CHED Office of Institutional Quality Assurance and Governance. National inilods no ang iyang posisyon, and we are glad bangod nga ti magabalik diri sa aton sa Western Visayas si Dr. Muyong. Madamo kitalod sa mga kilala nga ti nagpabutyag no sang ila kalipay kiti nabalaan Manila ang track record sang aton nung bag-o nga incoming no Regional Director, especially nga because of him no na materialize gid nga mga isa ka state university ang aton man nga Iloilo Science and Technology Lods. Nagnami ang background ni Dr. Muyong no kay magluwas nga may experience sa Lods on leading sa isa ka state university, sa isa ka higher education institution. Antes ang sining appointment bilang bag-o nga Regional Director sa CHED, nagtrabaho man ini sa Central Office sang CHED Philippines. Yes, correct in Lods. Nagasabi siya bilang head sang Office of Institutional Quality Assurance and Governance. So, ang iya nga experience dito. Lods, naging appointed ni siya, I think 2023, bilang Director 4. So, after pila ka tuig, balik ini siya diri sa aton sa Western Visayas. I see. Lods, madamo gid nga salamat sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:36 na sa aga. Sige hapon, nagpamati ka mo sa pagparagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Samtang sa ating pagbalik mga biyan, istorya naman nato ang ining good news coming from Dar Western Visayas.
Nilibo ka mga ARBs o kung Agrarian Reform Beneficiaries sa atong sining rehiyon ang magabaton sa iya sining mga titulo sa buta subong adlaw. Kung pila ka bilog nga titulo ka kung pila ka maguguma ang makabaton sa titulo sa buta aton nga istoryahan pagkatapos lamang sang pila ka pahandog. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo ba ang mga katagal ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusugot ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patumpero, pagawang base, habulan, Jordan, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ng 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang mga sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit ang buwan ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ang sawit ay bang-bang-bang, ang sawit ko ay bang-bong-bang. Ang babae sa lansangan, huwag pilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Huwag pilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Paano na tayo next time we see our elders? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging magigingay. Kung gusto nyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Payabyab.
Closer together, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin nababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligman. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lumibas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:44 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa iya po, nagapamat mo sa pagpangalagaan sa programa Balita, Isyu, Kagiban pa. Mabiyan sa mga adlaw sa Oktubre 30. Pinahiwat sa probinsya sa Capiz ang massive distribution sa mga Certificate of Land Ownership Awards o mga titulo sa buta. Ang subungman Certificate of Condonation with the release of mortgage kung kokrom sa linibo ka mga ARB sa aton rehiyon. Hindi nagapanay mga biyan sa Villarreal Stadium sa syudad sa Rojas sa probinsya sa Capiz. Sa datos sa Department of Agrarian Reform Western Visayas, Mabena, 2,477 katitulo na nagasakop sang 2,431 kay Tarias ang duta ang ginpanagtag o natala na ipanagtag subong aga sa 1,629 ka ARB o kung Agrarian Reform Beneficiary sa rehiyon. Sininga numero Mabian 529 ka ARB
ang magabaton sa 771 kapitulo sa probinsya sa Iloilo. 476 ka ARB ang magabaton sa 753 kapitulo sa Capiz. 371 ka ARB ang magabaton sa 585 kapitulo sa Aklan. 136 ka ARB ang magabaton sa 177 kapitulo sa Antique. At 117 ka ARB ang magabaton sa 191 kapitulo sa probinsya sa Guimaras. Kag magluwas mabiyan sa titulo sa duta ang Dar Western Visayas. Magaparagtagban sa 2,974 ka kokron na magapanas sa 88 milyones pesos na utang sa 1,934 ka ARB sa probinsya sa Capiz. So congratulations din mga biyan ha sa aton sini 1,629 ka ARB nga mayara na karon sang panibag-ong duta nga pagtalaumahon o para sa mas dako nga kita para sa ila sini nga mga pamilya. At syempre mga biyan, congratulations man sa 1,934 ka ARB sa Capiz. Naging panas na ang utang kabugusan balor 88 million pesos. Makita natin sa screen subong mabiyana ang ongoing programa sa siyudad sa Rojas, particularly sa Villarreal Stadium para sa karon iyang pagparagtag sa split ko na mga titulo sa duta. Sa dalam ng mga bayan sa split project sa Department of Agrarian Reform Western Visayas. In the previous mga coverage natin sa Dar mga biyan, di lamang titulo sa duta ang Certificate of Kokrom or Combination of Release of Mortgage. Natikman sa mga ginapaambit sa aton sining nga Dar amo ang mga infrastructure project, mga farm to market roads, tulay ng Pangulo, isa pagit sa mga napasalamatan sa aton sining mga ARB ang mga suporta pang-agrikultura. May ara sila mga biyan sa mga napragtag ng mga farm machineries and equipment. Wala pa yung daga-untat dira. Ang aton sining mga ARB ang gina-ipon man sa aton sining Dar to form a cooperative kung sa isa ka asosasyon. Kaya ini nga mga asosasyon mga biyan ginapaydalom sa mga livelihood training, employment intervention para magluwas sa ila sining kita sa kumahan. May ara pagid sila sang panibag-ong pagakuwaan sang ila sining income. So pila sa ila ang gintuluan mga biyan sa food processing o may ara sang ARB organization kita nga ginbuligan nga magkatukod sang poultry business. May ara sa nagbukas sang bakery. May ara man sa nagbukas mismo sang ila sining agro supply. Kaya ginitanan mga biyan, hindi lamang Dar Western Visayas ang nagabuligan. Ila ka mga ARBs ang natigayon man nga matrain sa negosyo sa Department of Trade and Industry. Kaya ila sining mga produkto para ma-improve pagid ang packaging, ginabuligan man sa Department of Science and Technology. So, whole of government approach gid ang ining programa para masigurado nga aton sining mga ARB sa ila sini pag-angkon sa ila nga mga kadutaan, masigurado nga kalauman nila sa maayo kay mapuslan sang lubos ang ining ginakabit blessing halin sa atong gobyerno. Alas 9:51 sa aga. Gusto kong taman nga magpalawag pa mga biya na magatag sa mga dugang, mga balita. Unfortunately, wala kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagan. Sa aton na mga kulturan na mga biyahe na, subuhi ang adlaw para sa tigtaralas, mga moms and sirs, halong gid sa inyo sining nga pagbiyahe. Check it ang inyo sining nga masalakyan antes maglakad.
especially kung malayo pang inyo sining pagkakantuan. Siyempre sa inyo sinipagbiya sa inyo puloyan, siguraduhon man nga mga nakasaksak ang mga appliances ang nahukas sa saksakan. Kada ka sirado gid ang inyo sining mga pertahan kag bintana. Subo nga basako ang tanan para sa pista minatay. Kudo bantay man ang mga may malain siyang tinutuyo para mag-atake sa naton sining mga puloyan. 9:52 in the morning. Sa ngala lagi lamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alaga, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo